topic po natin today is very beautiful. So, paano ba maging masaya? You have joy. Instead of happiness, we're focusing on joy o kagalakan in Tagalog. But it can also be interchanged with masaya. At posible ba siya? So, syempre, sagutin natin kaagad yan para walang doubt about our question on that. So, opo, nasa kamay ang kagalakan mo, decision mo ito. So remember, it's going to be your decision in order for you to experience ang ligaya, kagalakan o saya sa buhay mo. So decision mo siya. Huwag natin kakalimutan yan. I'm just going to give you this very important very important psychological fact. Ang tawag dito, the monkey trap. Bakit naging monkey trap? So pag tinignan niyo yung nasa kanan yung picture, this is taken actually live from a hunt in India. So makikita niyo po doon sa right side yung unggoy, nilagay niya yung kamay niya doon sa trap. So ang ginagawa kasi ng mga mga trapper sa India para makuha nila na live yung monkey is talagyan nila ng prutas yung loob ng trap na yan. So pag pinasok nung unggoy yung kamay niya, pasok yung kamay niya sa loob doon sa butas. Kaya makikita niyo maliit yung entrada, di ba? Ang kaso mo, pag hinawakan niya yung prutas sa loob, hindi niya na mahahatak yung kanyang kamay palabas. So, makita niyo doon sa picture to the left, you will be able to see na hindi niya na matanggal yung kanyang kamay. Unless na bitawan niya yung prutas sa loob para matanggal niya yung kamay niya. So, pag nakahawak siya doon sa loob noong trap, 'di ba? Hindi niya matatanggal. Pero pag binitawan niya yung prutas, mahuhugot niya palabas. Now, this is a very powerful psychological reality which is focusing on letting go of things. So, yan po ang paraan ng mga Indians on how to hunt down and capture monkeys alive kasi they are more valuable alive rather than dead, of course, and they can actually sell it doon sa black market. So, ang nangyayari tuloy sa mga tao, kung titignan natin, i-apply natin ang tawag na monkey trap sa buhay natin, ibig sabihin, marami tayong mga bagay-bagay na pwede naman natin bitawan, pero ayaw natin bitawan. At madali lang siyang bitawan. Bubuka mo lang yung kamay mo, di ba? If you're going to look at the analogy of the monkey trap, para matanggal mo yung kamay mo doon sa trap. But unfortunately, marami tayong mga bagay na we don't let go, like bitterness, hatred, anger. Ito yung mga nagnanakaw ng joy o saya o kagalakan natin sa ating buhay. At ang tendency natin kasi is hayaan natin na ito ang manatili sa ating sistema. So, ang dapat lang natin gawin is just let it go. So, that's very, very important for you to realize how beautiful and how important things are in that sense. So, huwag natin kakalimutan yung issue ng the monkey trap. So, don't forget that. Looks. Ayan. Tuloy natin. So, there are two things sa pag-uusapan natin. Reactive way to joy at saka yung proactive way to joy. So, ano yung reactive? So, ang nangyayari sa'yo, nawala yung ligaya mo, nawala yung kagalakan mo, nawala yung saya mo, kailangan ngayon mag-react para mabawi mo ngayon yung iyong joy o yung kagalakan o yung saya o yung ligaya mo. Okay. So, ito yung paraan na gusto ko i-share sa inyo para ma-experience nyo lang. No? So, those are 3 steps. Number 1 is you make a decision. Itigil natin ang kalungkutan natin. So, mag-decision tayo na itong araw na to ihihinto ko yung kalungkutan ko o yung negative effects ng kalungkutan. Now, syempre, meron tayong tinatawag na grief. Iba yung grief sa kalungkutan. Iba yung grief or yung mourning because there's a loss. And it is actually a valid emotion that we can deal at that time. But it doesn't mean na mawawala yung ating kagalakan, saya o joy sa oras at pagkakataon na yon. So, it sounds contradictory but it's actually not. Ibig sabihin lang nito that in the process of mourning, in the process of grief, in the process of the loss, ba namatayan tayo, nawalan tayo ng trabaho, makikita pa rin natin kung ano yung mga potential na aspect ng ating karanasan na magdadala sa atin sa kagaangan ng ating pakiramdam. Hindi natin ninineglect, sineset aside, o hindi natin binabaon yung negative
emotions na meron tayo. But we are able to deal it positively with the emotion of joy in the midst of grieving, in the midst of mourning, or in the midst of loss. So, anong gagawin mo? Choose joy. So, nasa sa'yo kasi yan. So, walang pipigil sa'yo na magkaroon ng kagalakan, ng saya o ligaya kung hindi ang sarili mo. Tulad ng monkey trap. So, let's say ikaw nawalan ka ng trabaho. Hindi ibig naman sabihin na abnormal na hindi ka malungkot. Okay ka malungkot. Of course, that's the normal human reaction. But para maiwasan natin ito na mag-escalate o lumala, pwede pa rin natin makita yung paggaang ng ating pakiramdam dahil sa kagalakan na maaari nating maranasan. So, ibig sabihin nito, we decide to stop being sad and we decide to choose joy in the midst of all. So, paano nga ba? So, bigyan ko ng example. So, normally, kapag ako ay bumisita sa mga kaibigan ko na yung unfortunate yung circumstance na matayan sila sa buhay, we always look back at the happy memories nung tao na pumanaw. So, in the midst of mourning, we're able to recall positive, joyful memories in the conversation. Hindi para pagaangin yung sitwasyon. Kung hindi, is-celebrate yung buhay nung taong namatay. So, habang buhay siya, nung mga panahon na yun, na nagkaroon kami ng interaction o yung mga kaibigan ko, nagkaroon sila ng interaction sa mga taong to, they are able to celebrate that particular memory. So, that's one. Halimbawa, nawalan ka ng trabaho. Ang pwede mong gawin in order for you to experience joy in the midst of that is also to exercise sino ba yung mga natulungan mo doon sa trabaho mo while you were having that job. So there's always that opportunity to choose joy, to stop the escalation of yung kalungkutan mo o yung sadness mo. So remember, we are encouraging any questions as we continue on having our session. You can actually pop your questions to chat box or you can unmute your mic and post your questions. Ayan. Yung next na ating pinapoint out is decide to do a 180-degree turn. Anong ibig sabihin yan? Don't go back to being sad. O yung go back to dun sa kalungkutan. Minsan kasi, di ba, ang sarap maging malungkot. Mamaya we will deal with that in another slide. But we are just focusing right now. Don't go back to the sadness. Don't go back to the loneliness. So, ang kailangan mong gawin is to be mindful, to being and continue your journey to joy or yung kagalakan. So, you be mindful that you need to let go of the pain, let go of the loss, let go of the sadness, yung kalungkutan, and move on towards your journey of joy. Point number 3, kailangan natin ng kasama. Mamaya maintindihan nyo kung bakit importante ang ating mga karelasyon. So, importante na yung tao na kasama natin sa ating buhay in order for us to find happiness, to find joy, to find yung kagalakan, saya, diba? Yung ligaya natin, yung mga tao na meron din silang kagalakan sa puso nila. Kasi syempre, yung mga taong masasaya, sila yung magdadala ng positive emotion sa buhay natin. Hindi natin sinasabi na, parati na lang ang dadalhin nila sa buhay natin, yung tawanan, yung ngitian. Kasi kahit umiiyak ka, pwede pa rin siya maging positive emotion. Especially yung pag-iyak mo, it's your means of coping. So, sinasabi nga ng mga scientists sa isang study na yung ating tear duct, yung ating tears ay napaka-importante na mailabas natin yung ating pain. So, pag magandang umiyak. And sometimes, yung tears natin is also actually an expression of joy. Yung talagang malalim na kagalakan. But in the conversation that we're having, let's talk about our tears, our crying as a source of relief, as a sort of opportunity na meron tayong makasama, mag-unload tayo ng pakiramdam sa kanila so that we will be able to find that individual. Kaya nga po, yung mga tao na malungkot ka na, sabihin pa mag-inom ka, magdroga ka, magbakasyon ka, yun yung mga tao na alam natin by the mere suggestion na takasan mo yung kailangan mong harapin na kalungkutan para maging
kagalakan siya eventually sa iyong buhay, ito yung mga tao that they don't find the joy in the most difficult situation. Kaya nga, find someone who will influence you so that you will overcome. So, ang mga karanasan ko po dyan, when you have somebody na talagang who is really interested in you, eventually finding the joy of your life are the people na pag nakita mo yung relationship sa kanila, they have genuine joy. Yung alam mo na masiyahin sila, alam mo maligaya sila sa buhay, alam mo by your experience with them na punong-puno sila ng kagalakan. So, itong mga taong ito, they will be able to put you in a position na ma-overcome mo yung sadness mo. Bakit? Kasi napaka-importante ng next point na ating pag-uusapan. And this is something that we should all be aware of because this is very, very important. So, ito yung mga karamihan sa mga tao na hindi nakaka-overcome ng kanilang sadness. So, huwag kang mag-park doon sa position ng sadness mo. Kasi anong mangyari? It will lead to a loneliness. When I say lonely ka kasi, even if you are in the midst of people, you feel alone, you feel isolated. Naranasan niyo na po ba yun? Nasa kalagitnaan kayo ng party, nasa kalagitnaan kayo ng birthday. Minsan yung birthday celebrant pa yung malungkot sa kalagitnaan na siya pa yung sineselebrate during that time. So pag nangyari yan, hindi natin siya hinayaan. Nag-park pa rin tayo dun sa sadness. We entertain yung ating loneliness or aloneness. It leads to stress. So ngayon, ang mga mararamdaman ngayon natin, may symptoms yung katawan natin, hindi tayo makatulog, maaari tayo naging insomniac, ang dami-dami nating agam-agam, negativity just penetrates our hearts, our minds, tapos parang nalulunod tayo. 'Di ba? Parang naandun ka sa sa isang portion ng buhay mo na parang lunod na lunod ka na doon sa hirap, pighati ng buhay. Pero ayaw mo naman gumawa ng paraan para maka-alagwa ka. I have coached people through grief, through mourning that has turned into loneliness and stress. So, ang sinasabi ko nga sa kanila, you have to deal with the reality na naandyan ka sa stage na yan. Tanggapin mo sa sarili mo na ikaw ay naandyan at ang kailangan mo is to get out of that sadness parking lot. Ano pa ang mangyayari after stress? It leads to anxiety. Yung anxiousness kasi, it actually disrupts your eating habits. Either you're eating too much or you're eating less. O di kaya yung anxiety causes you to be, malicious in terms of your perspective about people o suspicious about their motivation or their intention sa buhay mo. Yung anxiety also brings about yung dread ng uncertainty. Siyempre, lahat naman tayo, meron tayong uncertainty sa buhay. But instead of going to the road of facing that uncertainty, ang tendency natin is tatakasan natin siya.